Kaya natin sa kanya. Isa. Isa, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo to stop wearing your mother's clothes? Sarap ng tita Leslie mo! Oh, for God's sake, Rico. Isa's attitude has always been this way since we got married. Tama ba ako, Isa? Ano na naman yan, Isa? Suot mo na naman yung ikaw ng mama mo. Hindi mo naman alam, mamaya may mga nakatirang espiritu din eh. Siguro kaya ganyan ka, weirdo. You have no right to mention or make fun of my mother's picture. Kasi hindi mo siya kilala. Wow, Isa. You speak like you've already seen your mother. Well, technically, you have seen her, but only from an old picture of her. Uy, pwede ba? Tignan nyo na yan. Lagi yung pagtutulungan si Isabella. Let her rest in peace, like her dead mother. Oh, my God. Sir, ready na po yung sakyan. Sumabay na kayo. Isa? Papasok ako ah. Isa, dinalan kita ng tubig mo oh. Hayaan mo na yung mga kapatid mo. Hindi nila kilala ang nanay ligaya mo kaya nasasabi nila yung mga ganong bagay. Eh, ikaw, Yaya. Kilala mo ba ang nanay ligaya? Kailangan na ako sa babae. Yan naman na, Yaya. Walang araw na hindi sumagi sa isip ko ang nanay ligaya. Gabi-gabi na lang ako pinubulabog sa isip ko kung ano ba talagang nangyari kay nanay. Yaya, please. Malawa muna, Yaya. Siya ka na talaga, Isabela, pero mahigpit na kasi pinagbibawal ni Sir Rico na pag-usapan namin si Ma'am Ligaya. Yaya, please. Mabait ang nanay ligaya mo. Kasundo namin siya mga kasambahay at mabait din siya sa mga kapitbahay. Pero, ang napansin namin ay laging galit si Rico sa kanya. Palaging mainit ang ulo at kung minsan nasasaktan niya ito. Isang gabi nagkaroon sila ng malalang away. Ang naalala ko na lang ay sumisigaw si Ma'am Ligaya palabas ng bahay. Para bang kinakaladkad siya. Hanggang sa parinig ko na lang ang tunog ng sasakyan. Kinaumagahan ay mag-isa na lamang bumalik si Sir Rico at simula nun, hindi na namin nakita si Ma'am Ligaya. Takot ang lahat mawala ng trabaho kaya pinili na lang namin manahimik. Pero, ang sabi-sabi, dinala daw ni Sir Rico si Ma'am Ligaya sa probinsya nila. Probinsya? Saan probinsya po? Ang tanging alam ko lang sa Cordillera nang galing ang nanay mo at anito ang... Manang Linda? Manang Linda? Hinahanap na po tayo ni Ma'am Leslie. Oh siya, Isabela, mauna na ako ha. Ito na, papunta na! Bastusan, Isa! Saan ka pupunta? Bibigyan ko lang ng katahimikan ng utak ko. Total, ayaw naman sabihin sa akin ko anong totoo nangyari kay nanay. So might as well, ako na lang umat na kasagutan. Ano ba talaga, Isabela? Hindi ka ba talaga titigil sa nanay mo nga, na? Namatay ang nanay mo dahil sa cancer, dahil sa mga oras yung pinag-inom niya, yung pinagbubuntis ka! Hindi ka ba talaga matatapos sa issue mong yan? It's been 22 years! Move on! Huwag kang mangailang! Nanay ko pinag-uusapan dito, asawa ko! Sumusobra ka na, Isa! Sige! Saktan mo ako! Saktan mo ako! Saktan mo ako! Gaya ng ginawa mo sa nanay ko! Hindi mo alam ang sinasabi mo, Isa! Isa, pwede ba? Tama na. Matagal nang patay ang nanay mo. So stop bringing her up. Wala kayong karapatan para pigilan ang nararamdaman ko na buong pamilya nyo, pero nasira yung akin! Tandaan nyo yan! You know what, Lisa? We're so tired of you. You've gone completely insane. All you think about is your dead mother. Can you just move on and have a life? Ano? Saan pupunta? Gagaya ka sa nanay mo? Sasamba ka sa mga demonyo? Bitawan mo nga ako! Bitawan mo ako! Ano? Natatakot ka! Natatakot ka na malaman ko ang totoo! Hayaan mo siya, Rico! Hayaan mo siya mag-ayos sa nanay niya! Dito na lang po sa tabi. Maraming salamat po. Then mag-iingat ka. Delikado dyan. Sige po.
Teka lang. Hindi ako masama. Gusto ko lang sanang magtanong. Bakit? Ano ba ang gusto mong itanong? Bakit? Anong sadya mo kay Apo? Dating miyembro ng tribong iyon ng nanay ko. Gusto ko lang sanang malinawan kung anong pinanggalingan niya at kung sino siya. Bakit? Ano ba ang ngalan ng iyong ina? Ligaya. Ligaya Adlawan. Ligaya? Halika, sumunod ka sa akin. Apo Hilway, may naghahanap po sa inyo. Isabella, bakit ngayon ka lang? Ilang dekada nang tumatawag ang spirito ni Ligaya upang makausap ka. Matagal nang patay ang nanay Ligaya mo, Isa. Ho? Ano pong sinasabi niyo? Masagana ang pamumuhay namin noon. Nagkakaisa ang bawat miyembro ng tribo sa isang layunin. At yun ay ang sambahin at panatilihin ang tradisyon ng ating mga ninuno. Masayahin at palakaibigan ang nanay Ligaya mo. Kilala siya sa loob at labas ng tribo. Isang araw, umuwi si Ligaya na kasama ang iyong ama. At tila siya ay desidido ng pakasalan at bumuo ng sariling pamilya kasama ang iyong ina. Kahit ang kanyang mga magulang ay walang magawa, kaya't hinayaan nila ito sa pag-aakalang mabibigyan siya ng magandang buhay ni Rico. Magmula noon ay hindi na kami nakarinig na kahit ano mula kay Ligaya. Ngunit isang araw, tumambad na lang sa amin ang kanyang katawan sa labas ng tribo. Nawala na sa katinuan at hinang-hina. Pinalaunan ay tuluyan na siyang sumama sa ating mga ninuno. Kung patay na ho ang nanay ko, bakit po nabanggit niyo na gusto niya akong makausap? Malawak ang tradisyon ng tribo, Isa. Marami ka pang dapat matutunan tungkol dito. Ngunit ang makasagot lamang sa iyong mga katanungan ay ito. Ano ito? Hindi lamang yan basta-basta ano ito. Kapaloob ang mga espiritu ng yumao nating katulad sa aming tungkulyan. Sa oras na ikaw ay pumasok sa dimensyon ng mga espiritu, ay maaaring ibang espiritu ang iyong makausap. Ngunit hindi lahat ng espiritu na nakapaloob dyan ay mabuti. Kaya't delikado ang tinataglay nitong hangarin. Sa oras na ikaw ay pumasok sa dimensyon ng mga espiritu, ay maaaring ibang espiritu ang iyong makausap. Marami na sumubok na pumasok sa dimensyon ng ina. Ngunit hindi lahat ay nagbalik ng buhay, o di kaya naman ay nasa katinuan pa ang pag-iisip. Makalipas ang 1 taon ng pagkamatay ng iyong ina, ay palagi na ito nagpaparamdam. Laging sambit ang iyong mga pangalan. Sa aking palagay ay may gusto siyang iparating sa iyong mensahe. Ibig ko bang sabihin ay pwede ko makausap ang nanay ko? Ayan ay kung handa ka sa maaaring mong sapitin sa mundo ng mga spirito. Ugayam galayaman Hanakan nandat dato Taim kanigan ganason Di kultura ang dilubong ugayam Inatikar kan respeto Sayaw kan kinap Ida kayong apapu Ay ugayang galhayaman O dyan Isa anak, Nay? ako to. Nay? Nay, ikaw po ba yan, Nay? Anak, ako nga to, nanay. Oo, anak. Ang nanay to. Nay! Ano po ba totoong nangyari, Nay? Bakit na lang kayo biglang nawala, Nay? Bakit hinayaan niyo akong maiwan doon mag-isa, Nay? Nay! Noong gabing iyon, nag-away kami ng tatay mo. Doon ko lang nakita si Rico na galit na galit. Pinagbabato niya ako ng mga gamit ko.
At binabalaan niya ako, napapatayin niya ako kapag hindi ko pa itinitigil ang pagsamba sa ating mga ninuno. Sa takot ko sa kanya ay hiniyaan ko siyang itapon ang mga kagamitan ko. Ngunit nung papalapit na siya upang kunin ang anito ay bigla ko siyang pinigilan. Pinaghahampas niya ako gamit ang anito at siya kinalagkat niya ako papalabas ng bahay. Ang tanging natatandaan ko na lamang ay nasa tribunal. At sinubukan isalba ko ng mga apo sa mga malalang galos at pasama at buhay ko. Si tatay? Si tatay? Si tatay ang pumatay sa inyo, Nay? Isa, anak. Tulungan mo ang nanay, ha? Ipaghiganti mo ang nanay, anak! Oh, Isa, dito ka na pala. Kailan ka ba dumating? Kumain ka na ba? Isa? O siya, dito muna ako ha. Mamamalengke pa ako eh. Ingat kayo, sir. Oh, Himala, umuwi ka pa. Akala ko ba tuloy ka nang gagaya sa nanay mo? Bakit? Ano nangyari? Isabela! Ano nangyari, Isabela? Isa, bakit? Ano nangyari? Isabela, bakit? Ano nangyari? Isa, bakit? Ano nangyari? Isabela! Ano? Sabihin mo, ano nangyari? Ida kayong ap-apo. Para yan kay nanay. Kayo gayang galhaya. Para yan sa buong tribo. At para naman yan sa akin. Nagdatimpo. Kung man isot ako. Nagito'y nga rarapat. Sa pa'y may bihan. Sapay kuma may bingayo kadagiti daduma nga tattao ay